Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2281 hanggang Kabanata 2290. Kabanata 2281. Ang dugong impyerno ay sumama sa katawan ni Yisha. Bigla, isang ulap ng lilang hangin ang sumabog mula kay Yisha. Ito ay tumibay at naging isang cade ng gawa sa lilang substansya at binalot siya, paikot-ikot. Ang lahat ng kanyang mga gamit, ang kanyang mga damit, alahas, baluti, at iba pang mga bagay, ay nabulok at naging alikabok sa ilalim ng kapangyarihan ng cade ng substansya. Habang nakapalibot sa kanya ang kadena, kinurba ni Yisha ang kanyang mahabang katawan, na parang isang sanggol sa sinapupunan. Nang ligtas nang nakapaloob si Yisha sa loob ng lilang kokon, nanahimik ang lahat. Sa isang higanteng palasyo, sina Fox Queen, Mr. White, at Crime ay naglalakbay. Biglang huminto si Fox Queen. Tiningnan niya ang kanyang paligid at sinabi, Mr. White, tama ba ang daang ito? Bakit tayo naglalakad ng matagal, at nasa parehong palasyo pa rin tayo? Dahan-dahang sinabi ni Mr. White, ito ay dapat ang ika-4 na checkpoint para sa kayamanan. Kailangan nating dumaan dito upang makarating sa kinaroroonan ng kayamanan. Paano tayo makakadaan dito, kung gayon? Tanong ni Fox Queen kay Mr. White. Ang palasyong ito ay tila may paghihigpit sa kapangyarihan ng espasyo. Mahina ang aking mga kapangyarihan dito, at kaya natatakot akong baka hindi ko mawasak ang paghihigpit. Marahil ito ay isang bagay na kailangan mong gawin, sabi ni Mr. White pagkatapos mag-isip. At paano ko gagawin ang isang bagay na tulad niyan? Tanong ni Fox Queen na may kunot noo. Batay sa mga kalkulasyon na nagawa ko, maaari tayong magsimula doon. Turo ni Mr. White sa isang haligi ng bato habang nagsasalita siya. Tiningnan ni Fox Queen ang haligi ng bato at umungol. Hindi siya gumalaw. Tinitigilan ni Hansen si Yisha na may ekspresyon ng pagkamangha. Ang buong proseso ay mas maayos kaysa sa kanyang inaasahan. Ang dugong impyerno ay nagpagana sa dugong Hell King na nasa loob ng kanyang katawan. Nagsama ang mga ito sa malaking lakas ni Yisha. Madali siyang nakalusot at naging diyosa ng walang anumang problema. Nang lumabas siya mula sa kanyang kokon at umakyat, si Yisha ay may suot na isang hanay ng lilang baluti. Ang kanyang mariinggel na presensya ay nagtakip sa lahat ng bagay sa paligid nila na parang siya ang reyna ng buong universo. Kung manggahas kang sabihin sa kahit sino ang nangyari, papatayin kita. Tinitigilan ni Yisha si Hansen habang nagsasalita siya. Ang aking reyna, wala akong nakita. Inosenteng kumurap si Hansen. Ngunit sa kalooban, iniisip niya sa kanyang sarili, ang mga babae ay kakaiba. Mga sandali lang ang nakalipas, nagmamakaawa siyang maging diyosa. At ngayon, pagkatapos maging diyosa, hindi pa rin siya masaya. Talaga bang iniisip niya ang isang maliit at walang kabuluhang detalye tulad ng pagiging hubad? Ang kanyang hubad na katawan ay medyo maganda. Bakit siya gaanong nagagalit? Tinitigilan lamang ni Yisha si Hansen bilang tugon. Tahimik siyang lumingon at tumingin sa 13 teleporter. Pagkatapos, sinabi niya, sa tingin mo, aling teleporter ang dapat nating gamitin? Maliwanag, si Yisha ay hindi masyadong magaling pagdating sa ganitong uri ng maze. Tila pinilit niyang daanan ang mga palasyo sa pamamagitan ng pagsubok at error. Hindi rin ako magaling sa pag-alam ng daan. Kung manghuhula ako, iisipin ko na dumaan sila sa teleporter sa dulo ng tulay ng buhay at kamatayan. Ngunit kahit napiliin natin ang tama sa oras na ito, hindi natin malalaman kung saan pupunta sa susunod. Kailangan nating subukan ang bawat isa na ating mararating. Huminto si Hansen upang mag-isip sandali, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasalita. Ang aking reyna, paano mo nagawa ito sa una? Nag-isip si Yisha at sinabi, kasama ko ang Ice Blue Knights. Habang nagsasaliksik ako ng isang planeta kasama ang isang grupo ng mga knights, hindi sinasadyang ginaisang namin ang isang Diyos ang Xenegenic na tinatawag na Under Overbearing. Nilunok ako nito. Nung una, akala ko patay na ako. Nilunok na ako, at alam ko na ang tiyan nito ay makakain ng kahit ano. Kahit ang mga Diyos ang nilalang ay matutunaw doon. Nang mawala na ang lahat ng pag-asa ko, nakakita ako ng isang bitek na nagpapahintulot sa akin na makatakas sa tiyan. Gumalaw ako sa bitek at nakalabas.
Matapos dumaan sa maraming yungib at makalampas sa isang nabasag na rebulto, napunta ako sa isang palasyo. Ito ay dapat na isa sa mga palasyo sa likod ni Under Overbearing. Teka lang, sinasabi mo bang hindi ikaw ang sumaire sa sahig sa isa sa mga palasyo? At hindi mo sinira ang rebulto ng Sacred Leader? Tanong ni Hansen kay Yisha na may pagkagulat. Siyempre hindi. Ang aking kapangyarihan ay hindi sapat na malakas upang sirain ang anumang bagay sa palasyo, sabi ni Yisha. Kung hindi mo sinira ang palasyo, kung gayon nangangahulugan iyon na may ibang pumasok sa mga palasyo bago ka pa. Ang bitik sa tiyan ni Under Overbearing ay maaaring gawa rin niya, tahimik na nag-isip si Hansen. Tumango si Yisha. Posible iyon, at maaaring nasa paligid siya dito. Ano ang nagpapaisip sa iyon yan? Mausisang tanong ni Hansen. Ang bitik sa tiyan ni Under Overbearing ay hindi maaaring naroon ng matagal. Sa kung gaano kabilis gumaling ang halimaw, ang sugat ay dapat na ginawa ng wala pang 1 linggo bago. Pagkatapos ng 1 linggo, ang nasirang tiyan ay ganap ng gumaling, dahan-dahang sinabi ni Yisha. Kumunat ang noo ni Hansen. Kung gayon, maaaring nasa mga palasyong ito pa rin siya. Ngunit paano niya nagawang hindi mag-iwan ng bakas sa palasyo? Kung siya ay narito, nag-iwan sana siya ng ilang indikasyon ng kanyang presensya. Ngunit bukod sa isang sirang palasyo, ang natitirang landas ay iniwan mo, tama ba? Tumango si Yisha at sinabi, oo. At habang nagsasaliksik ako, wala akong nakitang anumang palatandaan na may ibang pumasok. Dagdag pa, sinira niya ang rebulto, ngunit hindi niya kinuha ang karayom ng buto sa loob. Kakaiba lang iyon. Masyado ba siyang pabaya upang malaman kung ano ang nilalaman nito? Ngunit sa kabilang banda, paano kaya ang isang napakalakas na piling tao ay ganoon kapabaya? Walang katuturan talaga, sabi ni Hansen. Bamantong hininga si Yisha. Marahil ay wala lang siyang pakialam sa mga gamit sa lugar na ito. Nagulat si Hansen sa mungkahi, ngunit habang isinasaalang-alang niya ang ideya, may katuturan ito. Posible nga iyon. Siya ay dapat na isang napakamakapangyarihang tao upang makagawa ng butas sa tiyan ni Under Overbearing. Marahil ang kanyang tunay na target ay ang pangwakas na kayamanan ng Sacred Leader. Kung ganoon nga ang kaso, hindi maganda iyon para sa atin. Lumakad si Hansen sa tulay ng buhay at kamatayan. Nakarating sila sa pintuan ng liwanag at nagpatuloy sa paglalakad. Ang teleporter ay naglagay sa kanila sa isang palasyo, tulad ng dati. Mayroong isang pangunahing bulwagan, 2 bulwagan sa gilid, at 1 bulwagan sa likuran. Sa kabuuan, mayroong 4 na magkakaibang teleporter. Tumingin si Hansen sa paligid at nagsalita kay Yisha. Sa tingin ko ay umalis sila sa pamamagitan ng bulwagan sa likuran. Paano mo nalaman iyon? Gulat na tanong ni Yisha. Nakikita ko ang mga aura na naiwan ng kanilang mga katawan, simpleng paliwanag ni Hansen. Nagdududa rin siya, bagaman. Ang mas makapangyarihan ng isang tao, mas kaunting bakas ang iiwan nila. At ang bakas na iyon ay hindi nagtatagal magpakailanman. Matagal nang nawala sina Mr. White at ang iba pa sa puntong ito. Sa ilalim ng karaniwang mga kalagayan, dapat ay mahirap para kay Hansen na makita ang mga bakas na elemento na iniwan nila. Sa katunayan, wala siyang nakitang anumang bakas ni na Fox Queen o Crime. Ngunit nakakita siya ng mga molekula na naiwan ni Mr. White na nakalutang sa hangin. Iyon ay hindi mukhang normal. Marahil ay sinadya ni Mr. White na gawing nakikita ang kanyang bakas. Hula ni Hansen sa kanyang sarili. Ngunit paano niya nalaman na sina Yisha at ako ay makakaligtas? Bakit niya ako binibigyan ng mga clue? O ito ba ay isang patibong lamang? Kabanata 2282. Hindi kayang kalkulahin ni Hansen at Yisha ang tamang daan. Ngunit sa halip na basta na lamang sumulong ng walang ingat, sinundan nila ang mga bakas na iniwan ni Mr. White. Sa huli, napatunayang ito ay isang napaka-epektibong solusyon sa paglalakbay sa mga palasyo. Sinundan ni Hansen, Yisha, at ng dugong tirin ang mga yapot ni Mr. White sa bawat pintuan ng teleporter. Si Hansen ang gabay. Salamat sa Diyos, hindi sila nakaranas ng anumang panganib sa kanilang paglalakbay. Dumagdag sila ng ilang mga palasyo, at ang kanilang paglalakbay ay nanatiling payapa. Ito ay isang lubos na ligtas na landas na susundan. Ano ang pinaplano ni Mr. White? Nagtaka si Hansen. Hindi niya alam kung bakit ginagawa ni Mr. White ang panganib na ito. Walang katuturan para kay Mr. White na maniwala na si Hansen ay may lakas na makatayo laban kay Fox Queen. Hindi rin mukhang malamang na mag-iiwan si Mr. White ng bakas para lamang magdulot ng problema kay Fox Queen. Gamit ang ebidensya ng pagdaan ni Mr. White bilang gabay, sina Hansen at Yisha ay mabilis na umusad.
Hindi nagtagal ay nakarating sila sa ika-4 na checkpoint. Ang kanilang nakita doon ay nagdulot ng matinding kunot ng noo kina Hansen at Isha. Ang bulwagan ay kalahating gumuho. Ang mga sirang haligi at labi ng isang nasirang kisame ay nakakalat sa buong lugar. Tiningnan ni Hansen ang buong bulwagan, ngunit wala siyang nakitang anino man lang ng isang rebulto ng Sacred Leader doon. Sa katunayan, walang anumang kapansin-pansin doon. Mukhang nagawa ni Fox Queen na makalusot sa checkpoint na ito, sabi ni Hansen nang hindi siya makasumpong ng anumang kawili-wili sa palasyo. Napakaganda ng iniwan ng Sacred Leader dito. Ano man iyon, kinuha na ito ni Fox Queen. Kumunat ang noo ni Hansen. Ang mga gamit ng Sacred Leader ay magkakaugnay. Kung nawawala ang isang gamit, maaari silang makararanas ng maraming problema sa hinaharap. Wala nang ibang magawa sina Hansen at Isha kundi ang magpatuloy. Ngunit nang dumaan sila sa susunod na teleporter, ang kanilang nakita ay nagdulot ng pagkagulat sa kanila. Hindi sila nakarating sa isa pang palasyo. Nang lumabas sila sa teleporter, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa dalampasigan ng isang walang katapusang karagatan. Si Under Overbearing ay kasing laki ng isang planeta. Hindi talaga nakakagulat na makakita ng karagatan sa ganoong nilalang, ngunit ang tanawin ay nagdulot pa rin ng kalungkutan kay Hansen. Sina Mr. White at ang iba pa ay dapat na nagsimulang tumawid sa mga karagatan, ngunit ang hangin sa karagatan ay sumaire sa lahat ng bakas ng landas ni Mr. White. Napakaganda ng karagatang ito. Natatakot akong maaaring napakahirap na hanapin sina Mr. White at ang iba pa, malungkot na sabi ni Hansen. Tumingin si Isha sa paligid. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi niya, ito ay maaaring kung saan itinago ng Sacred Leader ang kanyang kayamanan. Marahil ay hindi pa sila nakakalayo, ngunit nagsasaliksik sila sa isang lugar sa ilalim ng mga alon. Naisip din ito ni Hansen. Kung ang kayamanan ay nasa tubig, ang paghahanap kina Mr. White at sa iba pa ay maaaring maging mas mahirap. Sa tingin ko wala tayong magagawa kundi tingnan, sabi ni Hansen. Tumanggaw si Isha at sumisid sa dagat. Ang kanyang katawan ay nagpalabas ng lilang usok at nang ang usok ay makipag-ugnayan sa tubig, ang tubig ay nahati. Sina Hansen at ang dugong kirin ay lumipat sa tabi ni Isha. Sumisid sila ng malalim sa dagat, napapalibutan ng globo ng pagkatuyo na ibinigay ni Isha. Ang lilang usok ni Isha ay nagpanatili ng tubig na mga 10 metro ang layo. Matapos nilang simulan ang kanilang pagsisid, bumaba sila ng malalim sa karagatan. Lumakad sila ng 100 milya sa ilalim ng dagat, at sa lahat ng oras na iyon, wala silang nakita o narinig na anumang ibang nilalang. Ang karagatan ay mukhang patay. Parang isang matagal ng patay na dagat na hindi na angkop para sa anumang nabubuhay na bagay. Bigla, isang higanting anino ang gumalaw sa tubig. Huminto si Isha at tinitigan ang higanting aninong iyon sa dagat. Ang anino ay mabilis na papalapit sa kanila. Natakot si Hansen nang makita niya kung ano ang bagay na iyon. Ito ay isang higanting xenogeneic na mukhang balyena. Ang katawan nito ay purong puti. Ang puting balyena ay mahigit sa 1,000 metro ang haba, at ang bawat galaw ay nagdulot ng nakapipinsalang mga shockwave na gumugulong sa dagat. Maraming maliliit na vortex ang sumulpot sa paligid nito. Diyos ang nilalang, tahimik na sabi ni Isha. Hindi ko inaasahan na ang katawan ni Under Overbearing ay tahanan ng ibang mga Diyos ang nilalang. Natatakot ako na, bukod sa Sacred Leader, walang ibang nilalang ang makakagawa ng ganoong bagay. Si Hansen ay may mapait na ngiti. Napansin sila ng malaking puting balyena. Pagkatapos ng lahat, walang ibang nilalang sa karagatang iyon, kaya ang kanilang presensya ay medyo kapansin-pansin. Lalo na sina Isha at ang dugong kirin. Ang isa sa kanila ay isang Diyos ang piling tao, at ang isa ay puno ng dugong hangin. Mahirap na hindi mapansin ang kanilang presensya. Nang ang malaking puting balyena ay 1,000 metro ang layo sa kanila, bigla itong nagbukas ng bibig at nagpalabas ng matinis na sonic wave. Kasabay nito, ang bibig nito ay nagdulot ng malakas na puwersa ng pagsipsip. Maraming higanting vortex ang umiikot sa buhay sa loob ng tubig. Nahuli nila ang lahat sa sakop at hinayla ang lahat sa tiyan ng balyena. Ang mga hibla ng lilang hangin ni Isha ay nagsimulang dumaloy sa vortex na iyon, at ang kanilang globo ng hangin ay biglang nakaramdam ng puwersa ng pagsipsip na iyon. Parami ng parami ang lilang hangin na hinayla sa pamamagitan ng tubig, kinuha sa direksyon ng bibig ng nilalang. Kumunat ang noo ni Isha. Ginamit niya ang kanyang kamay bilang kutsilyo, at ang lilang hangin ay biglang nagtipon sa isang malaking piraso ng hangin na kutsilyo. Itinaas niya ang kanyang mga braso sa itaas ng kanyang ulo at humiwa patungo sa vortex. Ang hangin ng kutsilyo ay naging isang umuungal na lilang demonyong hangin.
Diretso itong papunta sa higanteng puting balina. Tumawid ito sa vortex na nabuo ng malaking puting balina, ngunit ang demonyong hangin ng kutsilyo ay hindi huminto doon. Nagpatuloy ito, diretso sa ulo ng puting balina. Ang malaking puting balina ay hindi nagpakita ng anumang indikasyon na iiwasan nito ang papalapit na suntok. Sa katunayan, ang bibig nito ay lalong lumaki. Mukhang isang nakangangang itim na butas. Ang mga kapangyarihan ng pagsipsip nito ay tumaas, at walang kahirap-hirap nitong nilunok ang demonyong hangin ng kutsilyo ni Isha. Gudong! Nilunok ng higanteng puting balina ang demonyong hangin ng kutsilyo, pagkatapos ay bumantong hininga ng may kasiyahan. Pagkatapos ay nagdere ito ng kaunting hangin at lumikha ng maraming bula sa dagat. Natigilan si Hansen. Si Isha ay naging diyosa lamang, at puno siya ng kapangyarihan ng impyerno. Mayroon din siyang mga kasanayan sa kutsilyong teeth. Ang kanyang mga talento ay sikat sa maraming lahi, at ang kanyang mga kakayahan sa pagsira ay malawak na kilala. Gayunpaman, madali nitong nilunok ang kanyang pag-atake ang malaking puting balina. Ang kapangyarihan na taglay ng higanteng puting balina ay tunay na nakakatakot. Kumunat ang noo ni Isha. Ang mga lilang kadena ng substansya ay tumaas mula sa kanyang katawan at nagsimulang mag-align sa mahiwagang mga pattern. Lumikha sila ng isang lilang hangin ng kutsilyo sa paligid ng katawan ni Isha. Ang buong katawan ni Isha ay puno na ngayon ng isang isipan ng kutsilyo. Para kay Hansen, parang siya mismo ay isang malupit na kutsilyo na kaya niyang sirain ang anumang bagay anumang oras. Itinaas ni Isha ang buong lawak ng kanyang kapangyarihan at kakayahan, ngunit ang higanteng puting balina ay tila hindi natatakot. Binuksan nito ang bibig nito, at ang kapangyarihan ng itim na butas ay bumalik. Sinipsip nito ang lahat ng malapit sa bibig nito. Ang buhangin at tubig ay gamulong na parang hinihila sa isang walang ilalim na hukay. Nang makita ang higanteng puting balina na muling binubuksan ang bibig nito, malamig na sumigaw si Isha. Inihampas niya ang kanyang mga braso sa malaking puting balina. Ang umuungal na demonyo ay muling nagtungo sa malaking puting balina na nagpapakalat ng buhangin at sinisira ang mga bato habang ito ay umaandar. Nag-iwan ito ng landas ng pagkawasak sa likuran nito. Ang lilang hangin ng kutsilyo at ang itim na butas ng malaking puting balina ay nagbanggaan. Ang itim na butas ay nawasak, at ang lilang hangin ng kutsilyo ay nabasag. Ang shockwave ng banggaan ay sumabog sa buong dagat. Ang malalaking alon ay umapaw sa ibabaw nito, at parang ang buong karagatan ay nabaligtad. Gayunpaman, ang dalawang pag-atake ay balanse, wala sa kanila ang nang ibabaw. Sa susunod na segundo, nanlaki ang mga mata ni Isha at Hansen. Ang bibig ng malaking puting balina ay nakabukas pa rin, at bigla, may isang bagay na lumipad mula rito. Binalot nito si Isha, Hansen, at ang dugong kirin, pagkatapos ay hinaila sila papasok sa tiyan ng malaking puting balina. Kabanata 2283. Isang malaking kampanang bronze ang sumasakop kina Hansen, Isha, at sa dugong kirin. Ang lilang kadena ng substansya ni Isha ay naging hangin ng kutsilyo. Iniwagayway niya ang kanyang kamay upang hampasin ang ibabaw ng kampana, ngunit ito ay lumikha lamang ng isang malakas na tunog ng pagtugtog. Ang kampana ay walang anumang senyales ng pinsala. Ano ang kampanang ito? Bakit ito nasa tiyan ng puting balina? Magagamit ba ng mga Xenogeneic ang mga kayamanan ng Xenogeneic? Nagulat si Hansen. Dong! Ang kampanang bronze ay tumama sa isang bagay, at pagkatapos ay tumigil sa paggalaw. Pinagpatuloy ni Isha ang paghampas sa kampana gamit ang kanyang hangin ng kutsilyo, ngunit ang kampanang bronze ay biglang umangat mula sa kanila. Lumipad ito sa gilid, pinalaya sila. Agad na pinalibutan ni Isha si Hansen at ang dugong kirin gamit ang kanyang kapangyarihan upang protektahan sila. Batay sa direksyon na gumalaw ang kampana matapos silang takpan, dapat silang nakatayo sa loob ng puting balina, marahil sa tiyan nito. Ang sistema ng panunaw ng isang Diyos ang Xenogeneic ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong nilalang. Kahit ang mga piling tao ng antas ng hari ay mabilis na matutunaw sa loob ng ganoong tiyan. Ngunit nang tumingin sina Hansen at Isha sa paligid, nanigas sila. Hindi ito tiyan. Ito ay isang control room ng high-end na teknolohiya. Ang teknolohiya sa paligid nila ay katumbas ng anumang maaaring matagpuan sa control room ng isang mamahaling barkong pandigma. Ang pinaka-hindi kapanipaniwala ay ang lahat ng bagay sa control room ay transparent. Nakikita nila ang labas ng silid, at ang mga damdaming dulot ng tanawin ay mahirap ipaliwanag. Bagamat mukhang balina mula sa labas, ito ay kinokontrol pala ng makinarya. Ang bawat bahagi ng loob ng balina ay gawa sa kristal ng iba't ibang kulay.
Ang mga umuungal na generator, mga umuugong na piston, at umiikot na bawat galaw ay makikita mula sa kanilang kinaroroonan. Ano ang bagay na ito? Sa pagkakataong ito, talagang nagulat si Hansen. Ang puting balyena ay mukhang isang Diyos ang nilalang mula sa labas, ngunit ito ay talagang isang himala ng teknolohiya. Mahirap paniwalaan na ang ganoong kamangha-manghang makina ay talagang umiiral. Tumingin si Asia sa paligid na may pagkagulat. Ang kanilang mga mata ay agad na napunta sa isang plataporma ng pangunahing control room na iyon. Isang lalaki ang nakaupo sa isang upuan sa likod ng control platform. Ito ay halos kalansay na lamang sa puntong ito na may ilang puting buto na nakabalot pa rin sa mga damit na suot niya. Ang mga damit ng lalaki ay mukhang isang high-tech na produkto, hindi isang kayamanan na baluti. Batay sa estilo ng pilak at itim na damit, posible na matukoy na ang kalansay ay isang lalaki. Matapos dalhin sina Hansen at ang iba pa sa silid, ang kampanang bronze ay lubos na nabawasan ang laki nito. Ito ay nasa laki na ngayon ng isang kamao ng isang lalaki, at ito ay nanatili doon sa pangunahing control room. May ganitong uri ba ng teknolohiya sa ibang lugar sa Geno Universe? Tumingin si Hansen kay Yisha. Wala siyang ideya kung anong lahi ang maaaring nagtayo ng himalang ito ng teknolohiya. Umiling si Yisha. Maraming mga himala ng teknolohiya na may mga kapangyarihang mapanira ng isang Diyos ang nilalang, ngunit hindi marami ang talagang magagamit sa pakikipaglaban. Tumatagal ng napakatagal upang maitoon at mapaputok ang mga ito, kaya hindi ito magagamit sa mga aktwal na laban ng mga Diyos. Karamihan sa mga ito ay kapakipakinabang para sa pag-atake sa mga planeta dahil ang mga planeta ay hindi maililipat. Ang bioarmor ng mecha ay may teknolohikal din na kalikasan. Mayroon silang napakalakas na armas, ngunit muli, iba ang mga ito sa ating nakikita rito. Maliwanag, si Yisha ay kasing clueless ni Hansen. Ito ay dapat na isa pang nilikha ng Sacred Leader. Marami ang nagawa ng Sacred pagdating sa teknolohiya, nag-isip ng malakas si Hansen habang tumitingin sa paligid. Dahil ang Panginoon ng puting balyena ay mukhang patay na, paano kaya patuloy na gumagalaw ang puting balyena nang walang taong nasa kontrol? At ano ang nag-udyok sa higanti na lunukan sila? Lumapit si Yisha sa kalansay. Iniwagayway niya ang kanyang kamay, at ang isa sa kanyang mga lilang kadena ng substansya ay natunaw sa isang lilang usok. Ang usok ay dumaloy sa kalansay at nagsimulang sumilip sa paligid nito. Naghahanap siya ng ilang lead o clue na maaari nilang sundan. Ngunit bago pa mahawakan ng lilang hangin ni Yisha ang kalansay, ang kampanang bronze ay tumaas mula sa kinatatayuan nito at agad na tinakpan ang lilang hangin ni Yisha. Ha! Automatikong ipinagtatanggol ng lumang kampanang bronze ang kanyang Panginoon. Isa rin ba itong piraso ng teknolohiya? Tumingin si Hansen sa lumang kampanang bronze na may pagkagulat. Bigla, narinig ni Hansen at Yisha ang tinig ng isang bata. Ikaw ay isang teknolohikal na produkto. Ang buong pamilya mo ay isang teknolohikal na produkto. Sino iyon? Nagulat sina Hansen at Yisha. Tumingin sila sa kanilang paligid, ngunit wala sa kanila ang nakakaramdam ng anumang presensya. Naroon lamang ang kalansay na nakaupo sa pangunahing control deck. Nagdulot ito ng hindi magandang pakiramdam kina Hansen at Yisha. Imposible. Nakakita na ba tayo ng multo? Bulong ni Hansen habang tinatitigan ang kalansay. Ginamit niya ang kanyang Dunction Aura upang i-scan ang kalansay ng maraming beses, ngunit walang life force. Hindi na ito maaaring maging mas patay, kaya walang paraan na ang tinig ay nagmumula rito. Naisip lamang ni Hansen na dapat silang nakikipag-usap sa isang multo. Ikaw ay isang multo. Ang buong pamilya mo ay isang multo. Narinig muli ang tinig ng maliit na bata, at mukhang medyo galit ito. Sa pagkakataong ito, natagpuan ni Hansen at Yisha ang pinagmula ng tinig. Nagmula ito sa maliit na kampanang bronze. Umiyak ang kampanang bronze. Ang kakaibang mga simbolo ay kumikinang sa buong ibabaw nito, at ito ay nagbukas ng makinang berdeng mga mata. Sa ilalim ng mga mata nito ay may isang puwang. Mukhang isang bibig na patuloy na bumubuka at nagsasara. Tinitigilan ni Hansen ang kampanang bronze na sumisigaw sa kanya. Ang katawan ng kampana ay tila nanginginig sa galit. Ano ang bagay na ito? Hindi alam ni Hansen kung paano tutugon. Wala siyang ipinakitang anumang senyales ng life force, kaya naisip niya na ito ay dapat na isang kayamanan ng Xenogeneic. Ngunit ngayon na ito ay nagsasalita, tiyak na tila nagtataglay ito ng lahat ng katangian ng isang nabubuhay na nilalang. Ikaw ay isang bagay. Ang buong pamilya mo ay isang bagay. Lalong nagagalit ang kampanang bronze. Tumatalon ito pataas at pababa habang sumisigaw. Isa ka bang AI? Kung ikaw ay isa, mukhang napakamura mo.
Pareho lang ang kaya mong sabihin ng paulit-ulit, sabi ni Hansen, na tinatitigan ang kampanang bronze na may pagkamausisa. Nagsimulang sumigaw ang kampanang bronze, ikaw ay isang. Tumigil ito sa kalagitnaan ng sigaw nito. Kung magpapatuloy ito, paniniwalaan talaga ng mga tao na ito ay isang AI. Kaya, pagkatapos ng kalahating sigaw nito, huminto ang kampanang bronze at medyo kumalma. Na may napakamayabang na hitsura, sinabi nito, ikaw na Bob ang mababang nilalang. Makinig. Ang pangalan ng iyong Panginoon ay Big King Bell, ngunit maaari ninyong tawagin ako na Master o Big King. Pagkatapos noon, naisip ng Big King Bell ang isang bagay. Tumingin ito kay Hansen at sinabi, ang iyong Panginoon ay hindi isang uri ng AI. Kabanata 2284. Tinignan ni Hansen si Hisha. Naguguluhan sila. Ano ang bagay na ito? Para itong kayamanan, ngunit hindi ito kayamanan. Para itong nilalang, ngunit hindi ito nilalang. Ang Jade Drum ay isang nilalang, ngunit ang Jade Drum ay likas na nilikha. Hindi ito isang bagay na gawa ng tao. May mga nakasulat na salita sa katawan ng maliit na kampana, gayunpaman, at iminumungkahi nito na hindi ito isang likas na nilalang. Okay, Big King. Bakit mo kami dinakip at dinala rito? Tanong ni Hansen sa kampana. Inikat ng Big King Bell ang mga mata nito at tumalon. Sabi nito, ano ang ibig mong sabihin sa dakip? Nililigtas ko kayo. Hindi ba ninyo napansin? Huwag maghambog kung wala kayong alam, bata. Nililigtas mo kami. Paano? Tinignan ni Hansen ang Big King Bell na may pagkalito. Wala kayong naiintindihan. At gayon pa man narito kayo, naglalakad papasok sa Holy Spirit Sea. Dapat ay may hangarin kayong mamatay. Kung hindi dahil sa pagliligtas ko sa inyo, kayo ay magiging tulad niya. Alam mo na may natitirang buto na lang. Tumalon ang kampana upang mapunta sa tuktok ng bungo ng kalansay habang nagsasalita ito. Sino siya? Morris isang tanong ni Hansen. Akala niya noon na ang kalansay ay ang Panginoon ng Big King Bell, ngunit ngayon, mukhang hindi ganoon ang kaso. Ha! Ang piraso ng basura na ito. Paano mo inaasahang maalala ko kung sino siya? Isa lang siyang pawn, tulad ng isang background extra sa kwentong ito. Ipinahayag ng Big King Bell, itinaas ang mga labi nito na may paghamak. Hindi naniniwala si Hansen sa kampana. Walang paraan na ang isang hindi mahalagang tao ay magiging namamahala sa pagkontrol ng isang himala ng teknolohiya tulad ng puting balyena. Kahit na ang lalaki ay hindi gaanong makapangyarihan sa personal, magagamit niya ang balyena upang mapanatili ang kanyang sarili laban sa isang Diyos ang nilalang. Paano siya namatay? Tanong ni Isha sa Big King Bell. Inikat ng Big King Bell ang mga mata nito. Akala niya dahil mayroon siyang kakaibang makina na ito, kaya niyang tawirin ang Holy Spirit Sea at kunin ang kayamanan ng Sacred Leader. Wala siyang ideya sa kapangyarihan ng Holy Spirit Sea. Ang bagay na ito ay walang tsansang maitaboy ang kapangyarihan ng dagat. Wala talaga. Namatay siya bago pa man siya makarating sa Holy Spirit Town. Ang mga buto niya na lang ang natira. Pagkatapos noon, tumalon ang Big King Bell sa control platform at mayabang na sinabi, ngunit ang bagay na ito ay medyo kawili-wili, kaya nagpa siya akong hawakan ito bilang alaala. Alam ni Hansen na ang Big King Bell ay nagsasalita tungkol sa puting balyena. Tumingin siya sa kalansay at sinabi kay Isha, ang lalaking ito ay dapat na sumisid na matagal na ang nakararaan. Hindi siya nakarating dito kamakailan. Ano, may ibang nilalang dito? Tanong ng Big King Bell bago pa makasagot si Isha. Mukhang nagulat siya habang tinatitigan si Hansen. Oo, may ilan sa kanila. Tumingin si Hansen sa Big King Bell at nagtanong, dumating ka rin dito. Ano ang kakaiba doon? Ha, narito ako, tumigil ang Big King Bell habang may naisip. Tumigil siya sa pagsasalita. Ano iyon? Tanong ni Hansen. Ha, umungol ang Big King Bell at sinabi, wala kang pakialam doon. Wala ka bang relic na dala? Paano nakarating ang napakaraming ibang nilalang sa lugar na ito? O si under-overbearing ba ay napakatanda na kaya nakakarating na ang mga tao sa palasyo sa pamamagitan ng bibig niya? Nagulat si Hansen na alam ng Big King Bell na mayroon siyang relic. Mukhang may alam ang kampanang ito na hindi dapat, kaya marahil ay konektado ito sa kayamanan ng Sacred Leader sa paanuman. Huwag na nating sayangin ang ating hininga. Ibigay mo sa akin ang relic, at kapag binuksan ko ang treasury ng banal na bayan, matatanggap mo ang iyong utang. Lumulutang sa ere ang Big King Bell sa harap ni Hansen habang nagsasalita ito. Maaari mong makuha ang relic, ngunit kailangan kong makita kung kaya mo. Ngumiti si Hansen. Ipinanganak akong Diyosa. Natalo ko na ang bilyon-bilyong tao sa unibersong ito.
Ako ang pinakamalakas sa langit o sa lupa. Kahit ang Sacred Leader, nang makipagkita siya sa akin, ay tatawag sa akin na Big King Brother. Talaga bang sinusubukan mong makipagkompetensya sa akin? Tinignan ng Big King Bell si Hansen na may tunay na pagkagulat. Hindi niya inaasahan na si Hansen ay ganoon ka-ignorante. Big King Brother, kahit na ikaw ay napakalakas, dapat mong ipakita ang lakas na iyon. Kung hindi, paano ko naman paniniwalaan na ikaw ay kasing lakas ng iyong inaangkin? Iniunat ni Hansen ang kanyang mga kamay habang nagsasalita siya. Hinayla ko kayo rito ng biglaan. Hindi ba sapat iyon? Kailangan ko bang patayin kayo para ipakita sa inyo kung gaano ako kalakas? Tinignan ng Big King Bell si Hansen ng malamig habang dahan-daang tumataas sa ere. Mukhang papatayin niya si Hansen. Big King Brother, ito ay isang makapangyarihang demonstrasyon ng dakpin mo kami. Ngunit hindi iyon sapat upang mag-udyok sa amin na ibigay ang relic. Ipapakita mo ba ulit sa akin? Kung mapapaniwala mo kami, ibibigay ko sa iyo ang relic ng walang argumento. Ngumiti si Hansen kay Big King Bell. Naisip niya na ang Big King Bell ay medyo kawili-wili, at iyon ay isang insentibo para kay Hansen na asarin ito. Ang kampanang bronze ay nagsilbing pananggalang habang hinihila sila papasok. Ngunit iyon ay dahil hindi sila handa para sa biglaang pagdating nito. Hindi pa ipinakita ni Lisha ang kanyang tunay na lakas, kaya hindi nag-alala si Hansen na inisin ang kampana. Tinignan ng Big King Brother si Hansen na may lubos na paghamak. Kahit isang maliit na bahagi ng aking kapangyarihan ay makukumbansi ka na sumunod sa akin, ngunit napakarami kong makapangyarihang Geno Arts. Hayaan mong mag-isip ng isang mas mahina na maipapakita ko sa iyo. Sakaling ang aking Geno Art ay masyadong malakas, at hindi sinasadyang mapatay ko kayong lahat. Umiikot ang Big King Bell sa ere ng 2 beses, na parang nagdesisyon na. Tumalon ito sa control platform at pinindot ang ilang mga butones. Pagkatapos ay tumaas ang puting balyina sa ibabaw at binuksan ang bibig nito. Ang harapan ng control room ay tumingin sa pamamagitan ng mga mata ng puting balyina, na nagpapahintulot sa operator na makita kung ano ang nangyayari sa labas. Mga tanga, bubuklatin ko ang inyong mga mata sa aking kapangyarihan. Ipapakita ko sa inyo ang mga teknik ng isang tunay at hindi matatalong piling tao, sabi ng Big King Bell. Nagsimulang lumiwanag ang katawan nito ng berde at umikot habang ito ay lumalaki ng lumalaki. Ang kampana ay umikot sa gilid nito, itinutok ang pagbubukas nito sa bibig ng puting balyina. Pagkatapos, nakarinig sila ng isang malakas na tunog ng pagtugtog mula sa kampana. Isang nakakatakot na shockwave ang sumabog mula sa kampana. Boom! Ang buong dagat ay hinati sa 2 ng sonic blast ng kampana. Ang mga tubig ay nahati hanggang sa sahig ng dagat at hanggang sa kabilang pampang ng karagatan. Oh, the asterisk man. Ang lalaking ito ay talagang may maraming kapangyarihan. Nanigas si Hansen. Ang kapangyarihan ng Big King Bell ay talagang tila lumampas sa kay Yisha at Fox Queen. Nanginginig din si Yisha. Ang kapangyarihan na pinakawalan ng Big King Bell ay tunay na kahanga-hanga. Ang Holy Spirit Sea ay hindi rin isang ordinaryong tubig dagat. Hindi inisip ni Yisha na kaya niyang hatiin ang ganoon karami. Kaya, kumusta naman iyon? Naniniwala na ba kayo sa akin ngayon? Ibigay ninyo sa akin ang relic agad. Sumunod kayo sa akin, bago ko magpasya na ayaw ko na sa inyo. Kung darating kayo, kayo ay lubos na makikinabang, sabi ng Big King Bell kay Hansen na may maraming pagmamalaki. Habang nag-uusap sila, 3 anino ang lumitaw sa ibabaw ng dagat. Ito ay sina Fox Queen, Mr. White, at Crime. Nang makita ni Fox Queen ang malaking puting balyina, inalog niya ang kanyang buntot ng Zorro. Isang hindi nakikitang lubad ng kapangyarihan ang sumabog sa puting balyina, at inangat niya ito mula sa dagat. Mabilis na tumalon ang Big King Bell sa plataporma at pinindot ang mga butones sa mga panel. Binuksan ng puting balyina ang bibig nito at lumikha ng isang itim na butas, pagkatapos ay nagpadala ng puwersa ng pagsipsip patungo kay Fox Queen. Ngunit hinayla ng kamay ni Fox Queen ang lubad ng kapangyarihan, na nagbubuklod sa bibig ng puting balyina. Hindi kayang buksan ng puting balyina ang bibig nito, kaya ang itim na butas ay namatay sa loob nito. Naghihintay si Hansen na makita kung paano aalisin ng Big King Bell si Fox Queen. Kung siya ay papatayin, mawawalan sila ng isang mapanganib na kaaway. Ngunit nang lumingon si Hansen, nakita niya ang Big King Bell na naglalabas ng isang malaking bag na tila galing sa wala. Tatakas ang kampana sa balyina sa pamamagitan ng likurang pinto. Big King Brother, hindi mo ba siya papatayin? Naguguluhang tanong ni Hansen. Busy ako. Hahayaan ko siyang mabuhay sa ngayon, ngunit tiyak na aalalahanan ko siya.
Sa susunod na makita ko siya, magpapalabas ako ng hangin sa kanya upang patayin siya, matatag na sabi ng Big King Bell. Pagkatapos ay umalis siya sa pamamagitan ng likurang pinto na dala ang kanyang malaking bag. Nanigas sina Hansen at Tisha. Hindi nila sigurado kung paano tutugon. Kabanata 2285. Ang lalaking iyon ay mukhang masigla, ano kaya ang nagpapatakbo sa kanya ng ganoon kabilis? Naguguluhang tinignan ni Hansen si Isha. Bumantong hininga si Isha at sinabi, marahil ang kapangyarihan nito ay matagal bago ma-regenerate. Ang pag-atake na kanyang pinakawalan ay maaaring nagdulot sa kanya ng karamihan sa kapangyarihang kanyang natipon. Ngayon ay naunawaan na ni Hansen. Para ito sa Red Mist King na umaasa sa 7 Red Mist Minks para sa enerhiya. Tumatagal ng napakatagal upang maipong ang ganoong kapangyarihan. Kung nabigo ang Big King Bell na lokohin sina Hansen at Tisha, alam nitong kailangan nitong tumakbo kapag lumitaw si Fox Queen. Ano ang gagawin natin ngayon, kung gayon? Tanong ni Hansen, tinatitigan si Isha. Hindi sumagot si Isha. Nag-teleport siya sa likurang pinto. Alam ni Hansen ang ibig sabihin niya noon. Sumakay siya sa dugong tirin at sumunod kay Isha. Ang Big King Bell ay isang malaking manloloko, ngunit pamilyar siya sa paligid. Ang pagkuha ng impormasyon mula sa kanya ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Matapos silang magmadaling lumabas sa puting balina, ang katawan ni Isha ay kumislap palayo. Hindi kayang habulin siya ng dugong tirin. Para itong isang taong nakikipagkarera sa isang sports car. Ang half-deified ay may salitang deified dito, ngunit sila ay mga nilalang pa rin ng antas ng hari sa kanilang core. Ang mga tunay na Diyos ang nilalang ay nasa ibang liga na. Hansen. Hinabol ni Isha ang Big King Bell, mabilis na nawala. Nang makita si Hansen na lumalabas sa tiyan ng puting balina, sumigaw si Fox Queen na may pagkagulat. Bago pa makapag-isip si Hansen ng pagtakas, kumislap si Fox Queen sa harap niya at ng dugong tirin upang harangan ang kanilang daan. Magandang timing. Ibigay mo sa akin ang relic at ililigtas ko ang inyong buhay. Pumihit si Fox Queen at tinitigan si Hansen, ngunit mukhang nakangiti siya. Magandang ate, mas lalo mo akong binibigyan ng problema. Wala sa akin ang relic. Mukhang nag-aalala si Hansen, at sinabi niya, nakita mo ba ang taong tumakbo lang? Iyon ang aking Panginoon, si Knife Queen. Binigyan ko siya ng relic. Sa ganoong kaso, tingnan natin kung ang iyong Panginoon o ang relic ang pinakamahalagang bagay sa iyong puso, malamig na sabi ni Fox Queen. Maraming mga lubid ng kapangyarihan ang lumabas sa kanya, at sila ay dumaloy upang balutin sina Hansen at ang dugong tirin. Ngunit tinapik ni Hansen ang kanyang pugad ng ibon na lumaki upang protektahan siya at ang dugong tirin. Hinadlangan nito ang mga lubid ng kapangyarihan ni Fox Queen. Kahit na ganoon, ang mga lubid ng kapangyarihan ay mahigpit na nakakapit sa pugad ng ibon. At nangangahulugan iyon na hindi na makatakas si Hansen. Ang aking mabuting nakababatang kapatid, iniisip mo bang ang pagkakahawak sa pugad ng ibong ito ay pipigil sa akin na gumawa ng anumang bagay sa iyo? Ngumiti si Fox Queen, at pagkatapos ay may kinuha siya mula sa kanyang baywang. Nakita ni Hansen ang bagay, at nang gawin niya iyon, bumagsak ang kanyang puso. Kinuha ni Fox Queen ang isang maliit na plote na gawa sa jade. Ito ay wala pang isang talampakan ng haba, at ito ay isang translucent, creamy na kulay. Mukhang napakaliit at marupok. Fox Queen, mahusay ka ba sa mga kapangyarihan ng tunog? Ang pugad ng ibon ay maaaring hindi ma-filter ang ingay, kaya hindi ko alam kung kaya nitong tiisin ang mga kapangyarihan ng tunog, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ang pugad ng ibon ay hindi isang baisema, at hindi kayang buhayin ni Hansen ang buong kapangyarihan nito. Ginamit niya ang kapangyarihan ng pugad ng ibon bilang isang protection na puwersa, ngunit mahirap sabihin kung kaya niyang harangan ang isang sonic attack. Inilapit ni Fox Queen ang maliit na plote na gawa sa jade sa kanyang mga labi. Ngumiti siya kay Hansen, at pagkatapos, binuksan niya ang mga pulang labi na iyon. Nagsimulang magpatugtog ng matatamis na musika ang plote. Ang plote ay hindi partikular na malakas, ngunit isang napakamalabong lubid ng kapangyarihan ang lumabas mula sa plote. Ang lubid ay papunta sa pugad ng ibon. Nagulat si Hansen. Natanto niya na ang musika ng plote ay maaaring tumagos sa tuyong damo ng pugad ng ibon, at ang pagkaunawa na iyon ay nagdulot ng kalungkutan sa kanya. Natanggap niya ang pag-aproba ng Undying Bird's Nest, kaya nagamit niya ang pugad ng ibon. Ngunit ang paggamit na iyon ay limitado. Dahil hindi niya kayang buhayin ang kapangyarihan ng pugad ng ibon, hindi niya magagamit ang mga depensibong katangian nito.
Ang mga tunog ng plote ni Fox Queen ay nakapasok sa pugad ng ibon ni Hansen at wala siyang magagawa upang pigilan iyon. Ang musikang iyon ng plote ay bumagsak sa pugad ng ibon na parang mga hibla ng seda na naglalagay kay Hansen at sa dugong Kirin. Ginawa ni Hansen at ng dugong Kirin ang kanilang makakaya upang palayain ang kanilang mga sarili, ngunit sa huli ay hindi nila kayang alisin ang musika ng plote. Sa ilalim ng impluwensya ng plote, hindi kayang kontrolin ni Hansen ang kanyang sarili. Itinaas niya ang pugad ng ibon at nagsimulang gumapang palabas na parang isang puppet na may tali. Nako! Nako! Nakakaramdam si Hansen ng matinding takot. Nang makita si Hansen na dahan-dahang lumalabas sa pugad ng ibon, ang ekspresyon ni Fox Queen ay maamo. Ngunit nang makita ni Hansen ang ngiti, hindi siya nakaramdam ng maganda. Nang ganap ng mahayla si Hansen mula sa pugad ng ibon, nagulat ang ekspresyon ni Fox Queen. Iniwagayway niya ang kanyang plote na gawa sa jade. Dong! Isang lilang hangin ng kutsilyo ang umungal sa hangin. Para itong isang demonyo na sumusulong upang hampasin ang plote na gawa sa jade ni Fox Queen. Ang walang katapusang lilang hangin ng kutsilyo ay paulit-ulit na hinampas ang plote na gawa sa jade, pagkatapos ay tumama sa katawan ni Fox Queen at ipinadala siya na lumipad ng 10 kilometro ang layo. Sinira ni Fox Queen ang hangin ng kutsilyo at tumayo. Kumislap ang katawan ni Isha sa tabi ni Hansen, at ang kanyang mga mata na parang phoenix ay nagtagpo sa magagandang mata ni Fox Queen. Naramdaman ni Fox Queen na parang nararamdaman niya ang spark sa pagitan nila. Ikaw ba ang guro ni Hansen? Ngumiti si Fox Queen na parang bulaklak, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang malamig. Hindi masama, malamig na sagot ni Isha. Perpekto, sabi ni Hansen na mayroon kang relic. Ibigay mo na sa akin ngayon, at hahayaan kong makaalis kayong dalawa, malamig na sabi ni Fox Queen. Seryosong sumagot si Isha, hindi ko maalala na mayroon akong reyna na tulad mo na susundin. Nang marinig ang mga salitang iyon, mukhang galit na galit si Fox Queen. Inihampas niya ang kanyang plote na gawa sa jade, at ang ilang malulungkot na tunog ay dumating kay Isha. Habang nangyayari ito, sumitsit siya, paano ka nang ahas? Alam ni Hansen na may isang napakasamang bagay na mangyayari. Wala siyang sinabi at pinanatili lamang ang kanyang pagkakahawak sa pugad ng ibon, lumipat patungo sa nabuwal na puting balina. Dalawang Diyos ang nilalang ang naglalaban na ngayon. Hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong nilalang ang mga shockwave. Ayaw ni Hansen na manatili doon at maging alikabok. Sa kabutihang palad, ang puting balina ay walang may-ari na ngayon dahil umalis na ang Big King Bell. Pinlano ni Hansen na magtago sa loob at tingnan kung kaya niyang patakbuhin ang bagay na iyon. Kayang harangan ng puting balina ang mga pag-atake ng isang Diyos ang piling tao. Hindi kayang sirain ni Naisha at Fox Queen ang katawan nito. Ang bagay na iyon ay dapat na napakamatigas, kaya kung kayang patakbuhin ni Hansen ito, ang balina ay magiging higit pa sa isang top-class na barkong pandigma. Nang puntahan ni Fox Queen si Hansen, sumuko na siya sa pagtatangkang itali ang puting balina. Ang puting balina ay nahulog sa dagat, at kalahati nito ay lumulutang lamang sa ibabaw ng dagat. Sumisid ang dugong Kirin at dinala sila sa tubig. Pinlano ni Hansen na pumunta sa likurang pinto at pumunta sa control room ng puting balina. Pagpasok pa lamang niya, napansin niya na sina Crime at Mr. White ay sumunod sa kanya. Kabanata 2286. Boom! Sasabihin pa sana ni Hansen ang isang bagay, ngunit isang nakakatakot na tunog ang pumihil sa kanya. At pagkatapos, biglang umikot ang puting balina at nagsimulang lumubog. Maraming puwersa ng kakilakilabot na kapangyarihan ang hamampas sa puting balina, at ang bawat paghampas ay parang kulog. Sa kabutihang palad, ang malaking puting balina ay medyo matibay. Ang mga shockwave ng labanan mula kina Isha at Fox Queen ay hindi sapat upang masira ang balat nito. Ngunit kahit na ganoon, ang mga pagtama ay lalong nagtutulak nito ng malalim sa dagat. Boom! Nanginginig ang balina sa ilalim ng kanilang mga paa na parang may nabangga ito, at pagkatapos noon, narinig nila ang tunog ng isang malaking bagay na nasira. Pagkatapos, katahimikan na lamang. Ang puting balina ay hindi na nababato. Nang tumingin sa mga mata ng puting balina, wala silang nakita kundi tubig dagat at mga tambak ng bato. Mukhang ang malaking puting balina ay dinurog sa ilalim ng isang napakalaking tambak ng mga labi sa ilalim ng ibabaw. Ang dagat sa paligid nila ay umiikot na parang baliw. Kahit na sila ay sapat na kalaliman sa ilalim ng tubig upang marinig ang labanan sa itaas, nakakita pa rin sila ng paminsan-minsang mga shockwave na gumugulong sa tubig. Gayunpaman, bumagal ng malaki ang paggulo. Ang puting balina ay nalibing na ng bato, at hindi na ito makagalaw.
Iyon ang nagparamdam ng ginhawa kay Hansen kahit papaano. Ang puting balyanang ito ay isang makina. Tumingin si Crime sa paligid ng control room na may pagkagulat. Ang paghahayag ay halatang hindi inaasahan niya. Tinignan din ni Mr. White ang malaking puting balyena na may interes. Ang Big King Bell, na hindi ang orihinal na may-ari, ay nakapag-control sa malaking puting balyena. Naisip ni Hansen na marahil kaya rin ni Mr. White. Sino man ay makakapag-control ng isang makina na tulad noon hanggat hindi ito naka-lockdown. Dapat itong gumana sa halos parehong prinsipyo tulad ng anumang ibang makina. Huwag itong gagalawin. Sigaw ni Mr. White nang akmang gagalawin ni Hansen ang kalansay sa command chair. Huminto si Hansen at naghintay habang sina Mr. White at Crime ay pumunta sa control deck. Ano ang iyong natutunan, Mr. White? Magalang na tanong ni Hansen. Tinignan ni Mr. White ang kalansay at sinabi, kung tama ang aking pagkakaintindi sa sitwasyon, ang kalansay na ito ang susi na nagpapahintulot sa pagkontrol sa puting balyena. Nagulat si Hansen. Noon ay pinanood niya ang Big King Bell na tumatalon sa plataporma, ngunit hindi niya ito binigyang pansin dahil kayang kontrolin ng kampana ang puting balyena. Ngunit nakita na ngayon ni Hansen ang bagay na hindi niya napansin kanina. Ang Big King Bell ay dapat na gumamit ng puting balyena ng matagal na panahon, ngunit hindi kailanman inilipat ng kampana ang kalansay. Dapat may dahilan iyon. Mr. White, saan mo sa tingin nagmula ang teknolohiyang ito? Tanong ni Hansen kay Mr. White. Umiling si Mr. White. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang bagay na tulad nito. Hindi ko rin alam kung paano ito kontrolin. Pagkatapos mag-post, tinignan ni Mr. White ang kalansay at sinabi, ngunit batay sa damit nito, ang taong ito ay dapat na konektado sa mga sistema ng kontrol. Ang mga labi niya ay dapat na ang susi sa pagkontrol sa buong makinang ito. Hindi ko masasabi kung ano ang maaaring mangyari kung aalisin natin ang mga ito. Sinuri ni Hansen ang mga damit ng kalansay at nagsimulang mag-isip. Ang uniforme ng kalansay ay pilak at itim, at bukod sa ulo, ang buong katawan ay mahigpit na nakabalot. May suot itong transparent na maskara na konektado sa uniforme. Walang nakikitang tahi. Gumugol si Hansen ng ilang oras sa pagmamasid dito, at kahit na hindi niya mahanap ang koneksyon sa pagitan ng upuan at ng uniforme, naisip niya na ang uniforme at ang puting balyena ay dapat na konektado sa paanuman. Binuhay ni Hansen ang Purple Eye Butterfly upang suriin ang uniforme, ang plataporma, at ang upuan. Maraming makapangyarihang mga relic na halos walang masasabi sa kanya ang Purple Eye Butterfly. Ngunit kung ang bagay na pinag-uusapan ay isang uri ng teknolohiya, ang Purple Eye Butterfly ay napakagaling sa paghahayag kung paano ito ginawa at ano ang layunin nito. Nang i-rewind ng Purple Eye Butterfly, nakita ni Hansen ang buong proseso ng paglikha ng puting balyena. Ang kanyang nasaksihan ay nagdulot ng pagkagulat kay Hansen. Walang alinlangan, ang puting balyena ay isa sa mga pinakamakapangyarihang teknolohiya na umiral sa buong universo. Ang proseso ng paglikha nito ay napakakomplikado. Mas mahirap itong itayo kaysa sa isang Diyos ang armas. Walang alinlangang napakakomplikado nito dahil maraming science ang kasangkot. Ang bawat problemang lumitaw sa bawat individual na bahagi ng makina ay kailangang lutisin sa pamamagitan ng science. Kung kayang analisahin ni Hansen ang bawat aspeto ng teknolohiya ng puting balyena, magiging madali ang pag-upgrade ng teknolohikal na pag-unlad ng alyansa. Hindi rin iyon ang pinakanakakagulat na bagay. Habang pinapanood ni Hansen ang pagtatayo ng puting balyena, nakita niya ang anino ng salagubang. Bagamat ang puting balyena ay mas advanced kaysa sa salagubang, ang konsepto ng kanilang paglikha ay magkapareho. Ang puting balyena ay nasa isang bagong antas na lamang. Ang teknolohiya ng puting balyena, sa lahat ng posibleng paraan, ay higit na lumampas sa salagubang. Ang bawat detalye ay mas mahusay din kaysa sa salagubang. Ito ba ay teknolohiyang crystallizer? Nagtataka si Hansen. Habang mas nakikita niya ang malaking puting balyena, mas tumpak ang kanyang hula. Ganoon ba kagaling ang teknolohiya ng mga crystallizer? Kaya ba nilang gumawa ng mga makina sa antas ng Diyosa? Iyon ay isang napaka-nakakatakot na ideya, naisip ni Hansen. Ipapaliwanag nito kung bakit hinamon ng mga crystallizer ang isang mas mataas na lahi sa kabila ng kakulangan ng kanilang sariling mga Diyos ang piling tao. Ang pagkakaroon ng ganoong teknolohiya ay marahil nagbigay sa kanila ng kumpiyansa upang magsimula ng isang labanan para sa isang lantern. Gayunpaman, sa huli, ang kanilang kapalaluan at kay-abangan ay humantong sa kanilang pagkabigo at pagbagsak. Bilang resulta, ang lahi ay halos ganap na nawasak. Ano kayang sayang?
Kung ang mga crystallizer ay humarap sa isang hindi gaanong makapangyarihang mas mataas na lahi, tiyak na maaari nilang makuha ang isang lantern. At pagkatapos, sila ay lalong umuunlad. Marahil ay magiging isa sila sa mga nangungunang lahi sa universo. Bumantong hininga si Hansen. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Hansen na kung ang mga crystallizer ay naging isang mas mataas na lahi, patuloy nilang bubuo ang kanilang teknolohiya. Hindi nila gugustuhing baguhin ang kanilang mga gene at dugong pulso. Maaaring hindi na nila na-eksperimento ang kanilang mga gene, at kung ganoon nga, ang mga tao ay hindi na magiging umiiral. Hansen, mayroon ka pa ring relic, tama? Tanong ni Mr. White kay Hansen. Bakit mo ako tinatanong niyan? Tinignan ni Hansen si Mr. White. Ngumiti si Mr. White at sinabi, nag-iwan ako ng bakas upang masundan mo kami, at nangangahulugan iyon na nais kong ipagpatuloy ang ating pakikipagsapalaran sa pakikipagtulungan. Bago manalo ang isa sa dalawang iyon sa labanan sa itaas natin, dapat nating tuklasin ang banal na bayan. Ano ang nagpapaisip sa iyo na mahahanap kita? Tanong ni Hansen kay Mr. White na nakataas ang kilay. Dahil naniniwala ako sa iyo, maamong sabi ni Mr. White. Tinitigilan ni Hansen si Mr. White. Hindi naniniwala si Hansen na sila ay napakalapit, ngunit sinabi lang ni Mr. White na mayroon siyang hindi kapani-paniwalang dami ng pananampalataya sa kanya. Tinignan niya ang mga mata ni Mr. White at kinilala ang katapatan sa mga ito. Hindi ito isa pang pakikitungo para kay Mr. White. Ngunit sa ilang kadahilanan, nang tumingin si Hansen ng malalim sa mga mata ni Mr. White, nakaramdam siya ng pamilyar na pakiramdam. Para bang nagkita na sila noon pa man. Kabanata 2287. Ang pamilyar na pakiramdam ay naruroon lamang sa loob ng isang segundo. Nang tumingin siyang mabuti kay Mr. White, ang lalaki ay parang estranghero na muli. Hindi na siya mukhang isang taong kilala na ni Hansen. Ano man ang maaaring naramdaman ni Hansen sandali, si Mr. White ay kabilang sa Extreme King. Hindi gaanong alam ni Hansen ang tungkol sa Extreme King, at wala sa kanila ang talagang malapit sa kanya. Walang sino man ang mag-aangkin na si Mr. White ay isang malapit na kaibigan niya. Iniisip ito, isinaalang-alang ni Hansen ang mungkahi ni Mr. White. Sa totoo lang, ang mungkahi ni Mr. White ay lubos na nakakaakit kay Hansen. Pagkatapos ng lahat, hindi lubos na sigurado si Hansen na kayang talunin ni Isha si Fox Queen sa labanan. At kahit na manalo si Isha at magpatuloy sa paglalakbay kasama niya, kailangan niyang ibahagi sa kanya ang anumang kayamanang kanyang matagpuan. Mayroon silang magandang relasyon, at sapat na silang magkalapit upang ituring na pamilya. Ngunit sa huli, ang kanilang relasyon ay itinayo pa rin sa pundasyon na si Isha ay walang ideya na si Hansen ay ang makapangyarihang dollar. Kung malaman ni Isha na si Hansen ay si Dollar, walang nakakaalam kung ano ang maaaring gawin niya. Pagkatapos ng lahat, si Dollar ay hindi mabait kay Isha. Nagpas siyang magpatuloy si Hansen at tuklasin ang treasury ng Sacred Leader kasama si Mr. White. Hindi niya kailangang planuhin ang lahat ng maaga. Kaya niyang traidorin ang sino mang kailangan niya anumang oras na gusto niya. Kaya niyang kunin ang anumang bagay na kailangan niya kapag dumating na ang oras. Kung kailangan ni Hansen na iwanan ang dalawang ito, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ito ay isang napakabusiness-like na mindset, lahat sila ay nagsusumikap para sa personal na kapakinabangan, at sila ay magtutulungan lamang kapag kailangan nilang gamitin ang isa't isa. Kailangan ni Hansen si Mr. White upang gabayan siya ng ligtas sa kinaroroonan ng kayamanan. Kailangan ni Mr. White ang relic na dala ni Hansen. Pareho silang gumagamit sa isa't isa para sa kanilang sariling mga layunin. At kapag nahanap ni Hansen ang kayamanan, kahit na hindi siya nagtaksil sa kanila, malamang na sina Crime at Mr. White ang magtataksil sa kanya. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay magagawa ni Hansen na traidorin si Mr. White. Hindi lang niya iyon magagawa sa harap ni na Fox Queen at Isha. Wala tayong oras para maghintay. Kung may mananalo sa laban na iyon, wala sa atin ang magkakaroon ng pagkakataong tuklasin ang lungsod na iyon, sabi ni Mr. White kay Hansen. Tumahimik si Hansen. Tinignan niya si Mr. White at nagtanong, sinira ninyo ang ika-4 na checkpoint. May nakita ba kayo doon? Lubos na pinapahalagahan ni Hansen ang bagay sa ika-4 na checkpoint. Mayroong mataas na posibilidad na ang anumang bagay na nakuha doon ay magiging kapaki-pakinabang kapag nakarating na sila sa kayamanan. Tumahimik si Mr. White pagkatapos ay sinabi, nang sirain ni Fox Queen ang 36 na haligi ng bato doon, natagpuan niya ang plote na gawa sa jade sa loob ng huling haligi. Ang plote na gawa sa jade ay hindi orihinal na kay Fox Queen. Naalala ni Hansen na si Fox Queen ay nakakulong sa loob ng palasyo ni Ghost Bone sa pinakamahabang panahon.
Wala siyang nakitang ebidensya ng plote doon, kaya bakit bigla na lang niya ito hawak ngayon? May katuturan na nakuha niya ito mula sa ika-4 na checkpoint, ngunit hindi kayang makita ni Hansen kung paano konektado ang plote na gawa sa Jade sa ibang mga checkpoint at sa mga bagay na kanilang nakuha. Wala nang sinabi si Mr. White. Naghintay lamang siya kay Hansen para magdesisyon. Nag-iisip si Hansen. Gumamit siya ng daliri upang ituro ang kalansay sa upuan. Ang dagat na ito ay mukhang kakaiba. Sumisid siya sa malalim na dagat na ito na may layuning makarating sa banal na bayan nito. Ganoon siya naging ganito sa una. Alam ko, simpleng sabi ni Mr. White. Kaya natin kailangan ang relic na hawak mo. Papayagan tayo nitong makarating ng ligtas sa banal na bayan. Okay, sa ganoong kaso, pupunta tayo at tutuklasan ang banal na bayan. Nagdesisyon na si Hansen. Hindi alam ni Hansen kung nasaan ang banal na bayan, ngunit malinaw na alam ito ni Mr. White. Sinundan niya si Mr. White at Crime. Umalis sila sa puting balyina at sumisid ng mas malalim, pumunta ng napakalayo sa ilalim ng dagat na nakarating sila sa malalim na dagat. Ang mga alon ng dagat doon ay napakalakas. Maliwanag, sina Fox Queen at Isha ay nakikipaglaban pa rin. Matagal bago manalo ang isa sa kanila. Hindi nag-alala si Hansen sa kaligtasan ni Isha. Gamit ang kanyang mga kakayahan, kahit na hindi niya kayang talunin si Fox Queen, hindi niya inisip na kaya ni Fox Queen na patayin si Isha. At kung hindi kayang talunin ni Fox Queen si Isha, mas mabuti pang pumunta siya sa banal na bayan. Natutunan na ni Hansen ang isang paraan kung saan kaya niyang kontrolin at patakbuhin ang puting balyina, ngunit wala siyang nakitang dahilan upang gamitin ito sa ngayon. Marahil ay magiging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. Gamit ang gabay ni Mr. White, si Hansen ay lalong lumalim. Habang mas lumalalim sila, mas tahimik ang dagat. Ang mga shockwave na nilikha ni Isha at Fox Queen ay hindi na umaabot sa mga antas na iyon. Kung tama ang aking mga kalkulasyon, ang kayamanan ng Sacred Leader ay dapat nasa loob ng trench na ito. Tinuro ni Mr. White ang isang malaking trench sa ilalim ng dagat sa harap niya. Tumingin si Hansen sa trench at wala siyang nakita kundi kadiliman. Para itong walang ilalim na bangin. Kahit gamit ang kapangyarihan ng Purple Eye Butterfly, hindi pa rin niya makita kung ano ang nagkukubli sa loob. Ngunit nang walang pag-aalinlangan, sina Mr. White at Crime ay nagpatuloy sa paglangoy pababa. Sinakian ni Hansen ang dugong kirin sa likuran nila. Lahat sila ay nagtungo sa kadiliman ng malalim na trench. Isang maliit na distansya pababa, naramdaman ni Hansen na may mali. Ang plato ng bato sa kanyang bulsa ay nagsimulang masunog. Inilabas ni Hansen ang plato ng bato, at nang gawin niya iyon, ang plato ay lumiwanag ng banal na liwanag. Niliwanagan nito ang isang maliit na bulsa ng liwanag sa gitna ng nakakasuffocate na kadiliman ng lugar na iyon. Gaya ng aking inaasahan, ang mga taong may relic lamang ang makakapasok sa lugar na naglalaman ng mga tunay na kayamanan ng Sacred Leader. Mukhang inaasahan na ito ni Mr. White, at tinitigan niya ang plato ng bato habang nagsasalita siya. Ang tatlo sa kanila at ang hayop ay nagpatuloy sa paglalakbay pababa. Ang tubig sa paligid nila ay napakadilim at nakakatakot. Gaano man kalakas ang kanilang paningin, nakikita lamang nila ang maliit na bulsa ng liwanag na ibinibigay sa kanila ng plato ng bato. Ang lahat ng iba pa ay kulay itim. Walang ibang makikita, na parang ang buong mundo ay nagdilim. Hindi nila alam kung ito ay gawa ng ilusyon o hindi, ngunit naramdaman ni Hansen ang hindi mabilang na mga mata na nakatingin sa kanila mula sa likod ng kadiliman. Lumipas ang panahon. Wala ni Hansen ni ideya kung gaano kalalim na sila sumisid sa puntong ito, ngunit ang trench ay parang walang ilalim na bangin. Gaano man kalalim ang kanilang pagpunta, tila walang katapusan. Nang tumingin siya pataas, natagpuan niya na madilim din sa itaas niya. Hindi kayang tumagos ng liwanag ang dagat sa ganoong kalaliman. Lumikha sila ng maliliit na alon sa tubig habang sila ay lumalangoy, ngunit walang ibang paggalaw. Ang labanan ni Isha at Fox Queen ay hindi na umaabot sa kanila. Dahil masyadong madilim doon, kahit ang dugong kirin ay nagsimulang makaramdam ng kaba. Patuloy itong naglalabas ng tahimik na mga ungol habang lumalangoy. Ginamit ni Hansen ang kanyang mga kamay upang haplusan ang leeg ng dugong kirin at bigyan ito ng kaunting ginhawa. Ang dugong kirin ay palaging masungit at galit, at ang pagsasabi sa kanya na tumahimik ay mas mahirap kaysa sa pagpapadugo sa kanya. Gayunpaman, si Mr. White ay mukhang kalmado. Si Crime ay medyo kinakabahan, bagaman. Mukhang nakakaramdam siya ng parehong takot tulad ng dugong kirin. Pakiramdam nila ay pinapanood sila ng mga multo na mata sa dilim. Alam ni Hansen na tiyak na may isang masamang bagay na nagkukubli sa di nakikitang lugar.
Kung hindi dahil sa kanyang mga kamay na may hawak na relic na iyon, ang kanilang maliit na grupo ay matagal nang naging tulad ng Panginoon ng Puting Balyena. Bigla, parang isang malabo na halo ang lumitaw sa paligid ng mga paa ni Hansen sa dilim. Itinoon niya ang kanyang pansin sa maliit na halong iyon. Ngunit ang halo ay masyadong malabo at hindi niya ito makita ng malinaw. Nakita rin ni na Mr. White at Crime ang halo. Tumingin sila pababa at sinuri ito. Habang bumababa ang kanilang mga katawan, ang malabong liwanag na iyon ay naging mas malinaw at mas malaki. Nang sa wakas ay makita ni Hansen ng mabuti kung ano ang nasa halong iyon, binuksan niya ang kanyang bibig. Kabanata 2288. Sa kakaibang malalim na dagat na iyon, ang lahat sa paligid nila ay kulay itim. Ngunit sa ilalim ng karagatan, may isang tahimik na lungsod na nakahiga sa dilim. Ang lungsod ay nakabaon sa kadiliman na parang hiyas. Kumikinang ito na parang isang parola ng banal na liwanag. Ang ilalim ng dagat na bayang ito ay ibang-iba sa nakita ni Hansen noon. Ang banal na bayang ito ay talagang mukhang isang rebulto. Lahat ng mga gusali ay mga piraso ng iisang istruktura. May mga rebulto na ilang dosenang palapag ang taas, at ang bawat ladrilyo ay gawa sa jade. Ang bayan ay mukhang isang rebulto na gawa sa jade na nagmula sa ibang mundo. Ang pinakanakagulat kay Hansen ay ang hugis ng higanteng ilalim ng dagat na bayan. Ang rebulto ay hugis ng isang natutulog na hayop na ang dulo ng buntot ay nakatiklop sa ilalim ng ulo nito. At ang mukha ng hayop ay lubos na nagulat kay Hansen. Ang Nine Life Cat, halos sumigaw si Hansen. Ang bayan ay hugis na tulad ng Nine Life Cat pendant na pag-aari ni Hansen noon. Bukod sa puting kulay ng bayan, ito ay isang napakalaking bersyon lamang ng Nine Life Cat pendant. Nang si Hansen at ang iba pa ay lumapit sa bayang Jade, ang bayan ay nagsimulang maging mas malaki sa kanilang mga mata. At nang hawakan nila ang banal na liwanag na nagmumula rito, ang liwanag ng plato ng bato ay biglang sumabog. Ang maliliit na bitik ay kumalat sa plato ng bato. Hindi nagtagal, ang plato ng bato ay gumuho sa mga kamay ni Hansen, iniwan ang isang kristal na nakapatong sa gitna ng tablet. Ang kristal ay hugis tulad ng isang patak ng tubig, at ito ay tumaas sa tubig. Kumikinang ito ng banal na liwanag. Umalis ito sa mga daliri ni Hansen at lumutang patungo sa bayang Jade. Inilahad ni Hansen ang kanyang kamay upang abutin ito, ngunit ang kristal na patak ng tubig ay masyadong mabilis para sa kanya. Sinunggaban ni Hansen ang walang laman na tubig sa likuran nito. Lumipad ang kristal patungo sa ulo ng rebulto ng pusa. Sa noo ng Nine Life Cat, may isang rebulto na gawa sa Jade. Ang rebulto na gawa sa Jade ay mukhang isang natutulog na Nine Life Cat din, bagaman mas maliit. Ang noo ng rebulto ng Nine Life Cat na iyon ay may puwang na hugis patak ng tubig. Mukhang ang socket ng ikatlong mata. Ang kristal ay perpektong umakop sa puwang na hugis patak ng tubig na iyon. Ang pagkakaangkop ay napakahigpit na halos walang tahi, at ang rebulto ng Nine Life Cat ay biglang mukhang kumpleto. Pagkatapos ay sumailalim ito sa ilang kakaibang pagbabago. Ang natutulog na rebulto ng Nine Life Cat ay biglang nagbukas ng mga mata nito. Humiga ito ng tamad sa loob ng 1 minuto, at gumalaw ang mga paa nito upang kuskusin ang mga mata nitong parang antok. Itinaas nito ang ulo nito upang tingnan sina Hansen at ang iba pa na lumulutang sa ibabaw ng bayang Jade. Nagtaka ang tatlo sa kanila kung dapat silang pumasok, ngunit biglang itinaas ng Nine Life Cat ang paa nito at kumaway sa kanila na parang anting-anting na pusa. Nakaramdam sila ng isang hindi mapigil ang kapangyarihan na dumating sa kanila. Lahat sila, kasama na ang dugong Kirin, ay sinipsip sa bayang Jade na parang sa pamamagitan ng magnetic attraction. Ginamit nila ang lahat ng kanilang mga kapangyarihan upang labanan ang paghila, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan at sila ay hinayla pa rin pababa. Pang! 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 4 na malakas na pagsabog ang umalangaw habang sila ay nahulog sa bayan. Nakarating sila sa harap ng isang palasyo na nakatayo sa harap ng rebulto ng Jade Cat. Maligayang pagdating sa banal na bayan, kayong mga mahirap. Ang rebulto ng Nine Life Cat ay nakatingin na sa kanila mula sa itaas. Ang mga ngipin nito ay nakalabas sa isang bagay na parang ngiti, ngunit ang mukha ay tila walang gaanong saya. Tinignan ng tatlo ang isa't isa. Hindi nila alam kung ano ang lahat ng ito, ngunit sinigurado nilang manatiling alerto. Tinitigilan nila ang rebulto ng Nine Life Cat. Huwag matakot, isa lang akong espiritu na nagbabantay na nagpoprotekta sa bayan. Hindi ko sasaktan ng sino man sa inyo. Ang Jade Cat ay mayroon pa ring ngiting hindi naman talaga ngiti. Pagkatapos, nagbago ang tono ng tinig nito. Ngunit dahil nasa banal na bayan na kayo, kung hindi ninyo kayang ipasa ang mga pagsubok ng Sacred Leader, malamang napapatayin nila kayo.
Bakit natin kailangang tanggapin ang inyong mga pagsubok? Malamig na tanong ni Crime. Sa kabila ng pagiging isang rebulto, ang Nine Life Cat ay tila walang problema sa pag-iisip para sa sarili nito. Ngumiti ito kay Crime at sinabi, okay lang kung ayaw mong kumuha ng pagsubok. Ibig sabihin noon ay sumuko ka, at maaari kang mamatay ngayon. Kumunat ang noo ni Crime. Nagsimula siyang magsabi ng iba pa, ngunit pinigilan siya ni Mr. White. Tinignan ni Mr. White ang rebulto ng Jade Cat at tahimik na nagtanong, anong uri ng mga pagsubok ang inaasahan nating gawin? At kung magtagumpay tayo, ano ang magiging gantimpala natin? Tinignan ng Jade Cat si Mr. White, ngumiti, at sinabi, simple lang. Mabuhay! Mabuhay sa banal na bayan! Kung makakaligtas kayo sa loob ng 10 araw, makakakuha kayo ng isang bagay mula sa sorpresa na goodie bag ng Sacred Leader. Good luck! Subukang huwag mamatay ng masyadong maaga. Matapos magsalita ang rebulto ng Jade Cat, ang bawat palasyo at silid sa buong bayan ay binuksan ang mga pinto nito. Maraming nakakatakot na Xenogeneics ang nagsimulang dahan-daang gumapang palabas ng kanilang mga lungga. Ang mga kaliskis ng dugong tirin ay nagtayo na parang aso na nagtataas ng mga balahibo nito. Tumaas ang dugong hangin nito. Umuungal ito bilang babala sa mga papalapit na nilalang, ngunit ang ungol ay medyo nanginginig na parang natatakot ang dugong kirin. Ang mga hayop na Xenogeneic ay umakto na parang hindi nila narinig ang dugong kirin. Lahat sila ay lumabas mula sa palasyo at nagtungo sa plaza. Lumapit sila ng walang ingay. Walang emosyong tinitigan nila si Hansen, ang dugong kirin, si Mr. White, at si Crime. Napakaraming Xenogeneics ang lumabas, at iba-iba ang mga ito na halos hindi alam ni Hansen. Ang ilan sa mga ito ay mukhang pamilyar, ngunit kahit ang pamilyar na iyon ay malabo at hindi natukoy. May isang may balahibo na nilalang na may 6 na gintong pakpak at isang gana na may mga sungay na parang dragon. Ngunit karamihan sa mga ito ay mga Xenogeneics na hindi pa nakikita ni Hansen. Dahan-dahan at matatag silang gumalaw sa lupa. Ang kapangyarihan ng mga nilalang ay napakalaki, at ang pag-amoy lamang sa kanilang presensya ay nagparamdam kay Hansen na parang may buhat siyang bundok. Isang Diyos ang Thunderbird, isang Diyos ang Sky Spirit, isang Diyos ang Six-Winged Gold Angel, isang Diyos ang Gana Dragon, sumigaw si Crime. Ang bawat pangalang sinigaw ni Crime ay nagparamdam ng lalong pagkasama sa puso ni Hansen. Ang pagkikita sa mga nilalang ay nagdulot ng maraming tanong kay Hansen, ngunit habang nagsasalita si Crime, ang mga tanong na iyon ay namatay sa kanyang mga labi. Lahat ng mga hayop na Xenogeneic na lumalabas sa mga palasyo ay mga Diyosa. Paano ito posible? Natigilan si Hansen. Mayroong halos 100 Xenogeneics na umiikot sa plaza. Gamit ang napakaraming Diyos ang Xenogeneics, ang buong Geno Universe ay maaaring masakop. Kahit ang pinagsamang lakas ng 3 pinakamakapangyarihang lahi ay hindi kayang maitaboy ang hukbong ito. Ang paggamit ng ganoong kamangha-manghang kapangyarihan upang magsagawa ng isang simpleng pagsubok ay parang paggamit ng nuclear bomb upang pumatay ng lamok. Hindi naman talaga lamok, marahil isang pulges, o isang kuto. Ang pinagsamang kapangyarihan ng mga Xenogeneics na ito ay kayang sirain ang buong mundo. Ito ay isang panlilinlang. Ito ay dapat na isang panlilinlang. Marahil isang uri ng ilusyon. Hindi kayang magkaroon ng napakaraming Diyos ang nilalang ang sacred, at kahit na mayroon sila, hindi lahat ng nilalang ay maaaring narito, hindi mapigilan ni Hansen ang pagkuskos sa kanyang mga mata. Tinawag niya ang kanyang purple eye butterfly upang masuri ng mabuti ang mga nilalang sa harap niya. At nang gawin niya iyon, nakita ni Hansen ang sapat na kapangyarihan upang sugpuin ang bawat nilalang sa buong universo. Kapag nagtipon ang mga nilalang na ito, kaya nilang sirain ang anumang bagay. Ang mga Xenogeneic na nilalang na iyon ay may lahat ng casual na kapangyarihan ng mga demonyong hari. Biglang nakaramdam si Hansen na parang isang maliit na batang babae na pumapasok sa throne room ng impyerno. Nakaramdam siya ng kahinaan at pagiging mahina, habang ang mga masasamang mata ay nanunood sa kanya mula sa dilim. Kabanata 2289. Nagtaka si Hansen kung nagbiro ba sa kanila ang Sacred Leader. Nipalilibutan sila ng napakaraming Diyos ang Xenogeneics, at kamakailan lang ay naging duke si Hansen. Kahit ang mga Diyos ang piling tao na kilala ni Hansen ay walang tsansang makalaban sa lahat ng makapangyarihang Xenogeneics na nagtipon. Ito ay isang patibong. Hindi maisip ni Hansen kung paano niya lalabanan ang dami ng kapangyarihan na nakahanay laban sa kanya. Kahit na mag-refine siya ng 13 Diyos ang dugong pulso, makukuha lamang niya ang kanilang mga kakayahan sa dugong pulso. Ang kanyang sariling antas ay hindi aakyat sa katayuan ng Diyosa, at malamang na mapatay pa rin siya.
Bukod pa rito, wala siyang oras upang mag-refine ng isa pang 12 Diyos ang dugong pulso. Ang plote na gawa sa Jade sa mga kamay ni Fox Queen ba ang susi upang makalusot dito? Marahil may awit na maaaring tugtugin upang mapakalma at makatulog ang lahat ng Diyos ang Xenogeneics. Maaaring mapaamo ang mga ito nang hindi na kailangang makipaglaban, naisip ni Hansen. Walang saysay iyon dahil wala naman sila ng plota. Si Mr. White at Crime ay kasing gulat sa sitwasyon na kanilang kinaroroonan. Walang paraan para sa kanila na tumakas. Nipalilibutan sila ng napakaraming makapangyarihang Xenogeneics. Kahit na ang pinuno ng Extreme King ay personal na dumating upang iligtas sila, wala itong magagawa. Lahat ng nakakatakot na nilalang na iyon ay nagtipon sa plaza, at ito ay naging medyo masikip habang sila ay nagpupunta. Pinapanood ng mga nilalang ang maliit na grupo, at ang bigat ng mga matang iyon ay nagdulot ng takot kina Hansen at maging kay Mr. White. Ang mga Diyos ang Xenogeneics ay lumapit, tinutulak sina Hansen at ang iba papatungo sa gitna ng palasyo. Walang paraan upang umatras, at bigla, ang Jade Cat ay umubo ng 2 beses. Ubo, ubo. Matapos umubo ang Jade Cat, ang mga Diyos ang Xenogeneics ay huminto sa kanilang pagsulong. Hindi na sila lumapit kay Hansen, ngunit hindi rin sila umalis. Nanatili lamang sila kung nasaan sila, na walang emosyong tinatitigan ang grupo ni Hansen. Tinignan ng Jade Cat si Hansen at ngumiti. Huwag matakot, hindi ka nila aatake sa ngayon. Mayroon kayong isang araw upang maglakbay saan man sa lungsod na ito na nais ninyo. Sa isang araw na ito, hindi sila papayagang makasakit sa inyo. Kung kayo ay buhay pa pagkatapos ng 10 araw, kung gayon ay maipasa ninyo ang pagsubok. Hahabulin tayo ng 100 Diyos ang Xenogeneics. Paano natin inaasahang makakaligtas sa loob ng 10 buong araw sa loob ng lungsod? Gusto ni Hansen na makipag-ayos para sa mas magagandang termino. Ngumiti ang Jade Cat. Hindi sila tunay na Diyos ang Xenogeneics. Sila ay mga clone lamang ng Diyos ang Xenogeneics na nilikha ng Sacred Leader. Ang bawat isa sa kanila ay makapagpapalabas lamang ng iisang pag-atake ng Diyosa. Pagkatapos ng isang pag-atake, sila ay mamamatay. Kaya, mayroon pa rin kayong napakaliit na tsansa na mabuhay. Gawin ninyo ang inyong makakaya. Oh, at tama, nakalimutan kong sabihin sa inyo, kung makikipaglaban kayo sa isang clone ng Diyos ang Xenogeneic, ang iba ay Atres. Isa lang ang makakaatake sa inyo sa isang pagkakataon. Ang iba ay hindi makikialam. Tama, nagsisimula na ang pagsubok. Gawin ninyo ang inyong makakaya upang mabuhay. Mayroon kayong isang buong araw upang magtago. Maaari kayong magtago saan man nais ninyo sa loob ng banal na bayan. Humiga ang rebulto ng Jade Cat matapos magsalita, inayos ang sarili na parang natutulog na muli. Mukhang isang ordinaryong rebulto na gawa sa Jade. Hindi na maramdaman ni Hansen ang anumang life force dito. Sinubukan ni Hansen na magtanong pa ng ilang tanong, ngunit ang rebulto ng Jade Cat ay hindi sumagot. Ang natitira na lamang ay ang mga nakakatakot na clone ng Diyos ang Xenogeneic na nakatingin sa kanila. Kaya na, mayroon lamang tayong isang araw. Ito ang ating iisang pagkakataon na mabuhay, sabi ni Mr. White pagkatapos ay pumasok siya sa grupo ng mga Xenogeneics. Ang mga nakakatakot na clone ng Diyos ang Xenogeneics ay naghiwalay upang bumuo ng 100 para sa kanya. Hindi sila pipigilan ng mga nilalang na umalis. Sinundan ni Hansen si Mr. White palabas ng plaza. 100 nakakatakot na mga clone ng Diyos ang Xenogeneics ang nanunood sa kanila habang naglalakad palayo, ngunit wala sa mga nilalang ang humahabol sa kanila. Mr. White, mayroon ka bang plano na makakatulong sa atin na makatakas sa sitwasyong ito? Tanong ni Hansen. Umiling si Mr. White. Medyo sigurado ako na ang pag-alis sa banal na bayan ay imposible, upang maging tapat sa iyo. Ang tanging paraan upang makalusot tayo sa susunod na 10 araw ay ang magtago sa isang lugar na hindi tayo mahahanap ng mga Diyos ang clone. Ngunit duda ako na ang Sacred Leader ay lumikha ng laro ng taguan dahil sa pagkabagot. Dapat mayroon siyang ibang layunin dito. Kaya, saan man tayo magtago, sigurado tayong mahahanap tayo ng mga Xenogeneics. Sir, ano po ang sinasabi ninyo? Dapat ba tayong magtago o hindi na tayo magtatago? Naguguluhang tanong ni Crime. Inilarawan ni Mr. White ang mga resulta ng parehong opsyon, at wala sa mga ito ang maganda. Tumawa si Hansen. Ipinaliwanag ito ni Mr. White ng napakalinaw. Kailangan nating magtago sa loob ng 10 araw, ngunit kahit na ganoon, mahahanap pa rin tayo. Iminumungkahi nito na mayroon lamang isang paraan kung saan tayo makakapagtago. At ano ang paraang iyon? Hindi pa rin naiintindihan ni Crime. Wala nang ibang magawa si Hansen kundi ipaliwanag.
Hindi ba sinabi sa inyo ng napakalinaw ng rebulto ng Jade Cat? Kung nakikipaglaban tayo sa isang Xenogeneic, iiwanan tayo ng iba hanggang sa matapos ang labanan. Kaya, kailangan nating makipaglaban sa isang Xenogeneic lamang sa loob ng 10 araw. Kung gagawin natin iyon, ang ibang Xenogeneics ay maaaring hindi na umiral. Naiintindihan ko na, ngunit paano tayo makikipaglaban sa isang Xenogeneic lamang ng ganoon katagal? Hindi ba sinabi ng rebulto ng Jade Cat na ang mga Diyos ang Xenogeneics dito ay mga clone? Pagkatapos ng isang pag-atake, ang kanilang mga katawan ay masisira, tanong ni Crime. Iyan ay isang bagay na dapat mong itanong kay Mr. White. Si Mr. White ang unang nag-isip ng plano. Sigurado akong naisip na niya ang mga contingency. Tinignan ni Hansen si Mr. White. Mayroon akong ilang ideya, ngunit ang pagtitiyak ng ating kaligtasan sa susunod na 10 araw ay mangangailangan ng pakikipagtulungan nating apat. Ipinaliwanag ni Mr. White ang kanyang plano. Nang marinig ito ni Hansen at Crime, naisip nilang ang mungkahi ay masyadong mapanganib. Gayunpaman, hindi sila makaisip ng anumang alternatibong kurso ng aksyon kaya pumayag silang gawin ito. Hindi umalis ang apat sa plaza upang magtago. Sinubukan nilang umalis sa banal na bayan upang makita kung kaya nila, ngunit pagkatapos noon, bumalik sila sa plaza. Ang kanilang araw ng paghihintay ay tila nagtagal ng nagtagal. Maaari nilang ginugol ang oras na nagtatago ng malalim sa bayan, ngunit alam nilang lahat na ito ay magiging isang walang kwentang pagsasanay. Gaano man kalaki ang banal na bayan, ito ay isang bayan pa rin. Magagamit ng mga Diyos ang Xenogeneics ang kapangyarihan ng kanilang mga isipan upang hanapin ang buong bayan para sa kanilang biktima. Mayroong higit sa 100 Diyos ang Xenogeneics doon, kaya magiging madali ang paghahanap sa grupo ni Hansen. Ang plano ni Mr. White ay umaasa sa paggamit ng kanilang iisang araw ng kapayapaan upang maghanda. Ang susunod ay magiging simple. Pamilya rin ni Mr. White ang isa sa mga Diyos ang Xenogeneics, sinasamantala ang pansamantalang pagiging masunurin ng nilalang upang gamitin ang kanyang mga teknik sa pagbubuklod dito. Kapag nabuklod na niya ang kapangyarihan ng clone ng Diyos ang iyon, hindi na nito magagamit ang pag-atake nito ng Diyosa. Sa ganoong paraan, maaari nilang pahabain ang labanan upang tumagal sa buong 10 araw. Ang Diyos ang Xenogeneic ay magiging napakagaling pa rin, syempre. Bagamat isa lamang na pag-atake ang kailangang ISIL, ito ay isang kapangyarihan ng Diyosa. Hindi kayang ISIL ni Mr. White ang kapangyarihan ng mag-isa. Kailangan niya ang pinagsamang lakas ni Hansen, ng dugong Kirin, at Crime upang matulungan siyang makumplito ang SEAL. Sumuko ang tatlo sa plano. Hanggat hindi nila inaatake ang ibang mga clone ng Diyos ang iyon, ang mga clone ay mananatili lamang doon sa plaza at tititigan sila. Tandaan, ang aking 4-symbol seal ay nangangailangan ng 4 na tao upang gumana. Kaya, kapag nagsimula na ang pagbubuklod, wala sa inyo ang makagalaw. Kailangan ninyong patuloy na magpadala ng kapangyarihan sa seal. Kung mawawalan tayo ng kapangyarihan ng kahit sino, ang seal ay masisira, seryosong sabi ni Mr. White. Pagkatapos ay nagpadala siya ng isang alon ng enerhiya kina Hansen, Crime, at sa dugong Kirin. Ang kakaiba, bagong mga simbolo ng liwanag ay lumitaw sa kanilang mga kamay. Kabanata 2290. Ang simbolo ng liwanag ay umuugong sa kamay ni Hansen na parang isang energy converter. Nang magpadala si Hansen ng kapangyarihan sa simbolo ng liwanag, ang kanyang enerhiya ay nabago sa kapangyarihan ng pagbubuklod. Green Dragon, White Tiger, Red Bird, at Black Turtle. 4 na hayop ang bumubuo sa mga simbolo, at si Hansen ay kinakatawan ng Red Bird. Habang ang kanyang kapangyarihan ay dumadaloy sa simbolo, ang simbolo ay umiikot sa kanyang kamay na parang isang naglalagablab na ibon. Pumwesto si Mr. White sa harap ng isang clone ng Xenogeneic at inutusan sina Hansen, Crime, at ang dugong Kirin na tumayo sa magkabilang gilid at sa likuran ng nilalang. Ito ay isang makapangyarihang seal na karaniwang nangangailangan ng maraming tao upang gawin ang kanilang tinatangka. Hindi ito magiging madaling gawain sa gitna ng labanan, iyon ay tiyak. Karaniwan, gagamitin ng isang tao ang teknik na ito upang ISIL ang isang nilalang na nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Ang teknik ay masyadong mahaba upang maging kapaki-pakinabang sa isang labanan. Sa kabutihang palad, ang clone ng Xenogeneic ay hindi sila aatake sa kanilang libreng araw. Tumayo lamang ito doon, hindi gumagalaw, na nagpapataas ng kanilang mga tsansa na masil ito ng matagumpay. Ang unang pagtatangka ay maayos na naganap. Pinalibutan ni Hansen at ng iba pa ang Xenogeneic mula sa 4 na magkakaibang direksyon. Hindi sila inatake, at ang Xenogeneic ay nanatili lamang doon na nakatingin sa kanila.
Kumaway si Mr. White kina Hansen at sa iba pa na nagpapahiwatig na dapat silang magpahinga ng kaunti. Maaga pa naman sa araw. Kung lubos nilang gagawin ang pagbubuklad sa oras na iyon, sasayangin nila ang ilan sa kanilang lakas. Kailangan nilang isil ang nilalang sa huling sandali upang mailigtas ang bawat kaunting enerhiya na mayroon sila. Pagkatapos ng isang minutong pag-iisip, sinabi ni Hansen, dahil hindi nila tayo inaatake ngayon, bakit hindi natin subukan ang pagbubuklod upang makita kung gumagana ito? Hindi mo ba pinagkakatiwalaan si Mr. White? Kahit na hindi gumana ang seal, mayroon ka bang ibang paraan upang makalabas dito? Malamig na tanong ni Crime. Walang mali sa pagsubok, walang emosyong sagot ni Hansen. Tumango si Mr. White. Sige, subukan natin. Magiging kapaki-pakinabang na practice run ito. Kasunod ng utos ni Mr. White, sina Hansen at ang iba pa ay nagcast ng 4-symbol seal. Nanginginig ang simbolo ng pulang ibon sa kamay ni Hansen. Nakaramdam siya ng koneksyon na nabuo sa pagitan ng ibon at ng puting tigre ni Mr. White, itim na pagong ni Crime, at berdeng dragon na lumulutang sa paligid ng mga kuko ng dugong kirin. Lahat ng kapangyarihang iyon ay nailipat, at ang liwanag ng 4-symbol seal ay naging mas malakas. Lumakas ang koneksyon sa pagitan nila. Ang apat na kapangyarihan ay nagsuporta sa isa't isa, at habang tumataas ang liwanag, apat na higanteng anino ang nabuo sa isang baisema na nakulong ang nilalang sa loob. Ang Xenogeneic ay nakulong sa loob ng baisema. Kumislap ang mga mata nito, at nagsimulang gumalaw ang kaaway. Nako, aatakehin tayo nito. Isil na ang baisema. Maling sigaw ni Mr. White. Mabilis na natapos ng apat ang pagcast ng 4-symbol seal. Ang mga anino ng berdeng dragon, puting tigre, pulang ibon, at itim na pagong ay itinapon sa katawan ng Xenogeneic. Ibinuklad ng mga anino ang Xenogeneic. Patuloy na gumagalaw ang Xenogeneic habang patuloy na nagcast sina Hansen at ang iba pa ng kanilang seal. Patuloy na kumukulo ang apat na anino sa Xenogeneic. Sinubukan ng Xenogeneic na lumaban, ngunit hindi nito kayang sirain ang seal. Mukhang may sakit si Crime, at sinabi niya, sinabi ko sa inyong pagkatiwalaan si Mr. White, ngunit kailangan ninyong subukan ito. Ngayon ay nasayang na natin ang mas maraming kapangyarihan. Ang tapos na ay tapos na. Kailangan lang nating hawakan ang seal at panatilihin itong gumagana sa susunod na 10 araw, matatag na sabi ni Mr. White tinatapos ang pagrereklamo ni Crime. Bahagyang sumanghap si Hansen at nanatiling tahimik. Alam niya na ito ay isang posibilidad, ngunit naisip niya na dapat nilang subukan pa rin ito. Ang pagtatangka sa seal ngayon ay magpapagalit lamang sa isang Xenogeneic. Kung ito ay mabibigo, isang makapangyarihang nilalang lamang ang susubukang pumatay sa kanila. Ngunit kung mabibigo sila na malapit sa katapusan ng unang araw, maaari silang atakihin ng mga grupo ng mga halimaw. Kaya, mas gugustuhin ni Hansen na gumastos ng kaunting enerhiya ngayon kaysa ipagsapalaran ang lahat mamaya. Bukod sa nagpupumiglas na Xenogeneic sa seal, ang ibang Xenogeneics ay nanatili lamang sa kanilang mga posisyon at ang kanilang walang emosyong mga titig. Nang kumpirmahin ng grupo ni Hansen na hindi sila aatakehin ng mga halimaw sa paligid nila, nakaramdam sila ng malaking ginhawa. Patuloy na nagpupumiglas ang Xenogeneic. Bagamat ang kapangyarihan nito ay nabuklod, mayroon pa rin itong katawan ng Diyosa. Kailangan ni Hansen at ng iba pa na gamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang hawakan ang seal laban sa hilaw, pisikal na lakas ng pagpupumiglas ng nilalang. Sina Mr. White at ang dugong kirin ay half-deified, kaya mas madali para sa kanila. Si Crime ay isang top dog ng mga hari, kaya maayos din siyang nakakapit. Ngunit si Hansen ay kamakailan lamang naging duke. Hindi pa siya naging duke ng matagal, kaya kulang ang kanyang kapangyarihan kung ikukumpara sa iba. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang mapanatili lamang ang simbolo ng liwanag ng pulang ibon. Tinignan ni Mr. White si Hansen at sinabi, ang elemento ng isang duke ay hiwalay sa astral body at celestial body ng iyong orihinal na katawan. Ang iyong orihinal na katawan ay ang iyong sariling mga gene na kumukuha ng anyo ng isang elemento. Sa yugtong iyon, kailangan mong gamitin ang iyong sariling kapangyarihan upang lumaban. Sa ikalawang yugto, ang iyong astral body ay kailangang umasa sa planeta sa ilalim mo. Ang mga kapangyarihan ng planeta ay magagamit upang tulungan ang mga elemento ng iyong katawan. Halimbawa, ang isang duke na may elemento ng tubig ay gaganap ng mas mahusay sa isang planetang batay sa tubig. Pagkatapos mag-pause, nagpatuloy si Mr. White sa pagsasabi, ang celestial body na maaari mong ma-access sa ikatlong yugto ay kilala rin bilang iyong universal body. Ang katawan na iyon ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng universo.
Hanggat hindi ito nahiwalay sa universo dahil sa ilang kadahilanan, mayroon itong akses sa halos walang limitasyong kapangyarihan. Naintindihan ni Hansen kung ano ang pinag-uusapan ni Mr. White, ngunit kamakailan lamang siyang naging duke. Mayroon lamang siya ng kanyang orihinal na katawan, kaya hindi niya magagamit ang anumang panlabas na kapangyarihan. Dagdag pa, kahit na makakuha siya ng celestial body, alam niya na ang banal na bayan ay nahiwalay sa labas ng mundo. Hindi niya magagamit ang anumang kapangyarihan na nasa labas ng bayan. Alam ni Mr. White kung ano ang iniisip ni Hansen, kaya ngumiti siya. Batay sa paraan ng paggamit mo sa iyong katawan, dapat ay nasa unang yugto ka pa rin. Mayroon ka lamang ng iyong orihinal na katawan. Mayroon akong original body Geno Art na maaaring makatulong sa iyo. Marahil ay maaari mo itong matutunan upang mas madaling umakyat. Kung handa ka talagang magturo sa akin, magpapasalamat ako ng husto. Nagulat si Hansen. Hindi niya inaasahan na kusang mag-aalok si Mr. White na magturo sa kanya ng isang Geno Art, at hindi niya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng biglaang alok na iyon. Mr. White, bakit mo siya inaalagaan? Hindi nasisiyahang sumigaw si Crime. Ngumiti si Mr. White. Nagtutulungan tayo upang mapanatili ang seal, hindi ba? Lahat tayo ay nasa loob nito. Si Hansen ay nasa mas mababang antas kaysa sa atin, kaya mahihirapan siya sa susunod na 10 araw. Kung may mangyari sa kanya, lahat tayo ay masisira. Ginagawa ko lang ito para sa aking sarili. Matapos sabihin iyon ni Mr. White, tumahimik si Crime. Nagpos si Mr. White sandali bago magsalita. Ang aking Geno Art ay hindi gaanong kahanga-hanga. Ginawa ko ito mismo, at hindi ko naisip na magkaroon ng pangalan para dito. Hindi pa ito naipakita kahit saan. Ipapaliwanag ko ito ng buong husay, at kung sa tingin mo ay makakatulong ito, maaari mo itong gamitin. Kung hindi, ayos lang. Pakisabi sa akin, sabi ni Hansen. Sa isang tahimik na tinig, si Mr. White ay nagbigay ng isang tuwirang paliwanag sa Geno Art. Si Crime at ang dugong kirin ay nakatoon din sa kanyang mga salita. Seryosong nakinig si Crime. Tulad ng sinabi ni Mr. White, ang kanyang Geno Art ay tila medyo simple. Gayunpaman, malinaw na ito ay espesyal. Sa kabila ng pagiging simple nito, ito ay napakahirap na maunawaan. Mr. White, ang iyong Geno Art ay napakakomplikado. Natatakot akong hindi niya ito maiintindihan, sabi ni Crime matapos marinig ang Geno Art ni Mr. White.